So ngayon, install na natin siya ng Windows 11. So, delete F2 ulit para mapunta sa BIOS. Gawin na natin ang flash. So pag napunta sa BIOS, punta tayo dito sa boot. Nakita natin yung secure boot. Yan, secure boot naka-enabled. So hindi tayo basta-basta makaka-install dyan ng OS. So kailangan natin pumunta dito sa set supervisor password. Okay? Enter tayo dyan. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, save mo lang muna. Okay. Then punta tayo sa boot. So yan, pwede na siyang ma-enable or disable. Enter mo lang yan, i-disable natin. Then punta ulit tayo dito sa security. Enter ka ulit dito para i-disable. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, save. Can disable ba? Okay, na-disable ulit natin. So punta na tayo sa boot. So yan. Number 1 priority na is itong ating flash drive. And then naka-disable na yung ating secure boot. So F10 lang para ma-save and then enter. Excuse me. So now, wait natin. So mag-boot up na yan into Windows 11. So kung makikita nyo guys, solid yan. Kasi 16 GB na RAM and then 512 GB SSD. Yan, loading na guys. Solid yan, yung bilis nito guys. Yan, setup lang natin kung saan bansa. Philippines. Next. Then save. Next. New. Apply. Okay. Format lang natin. Okay. Then next. Shift F10 para pumunta sa Task Manager para mapabilis guys natin yung process ng ating OS installation. Right click mo lang ito, set priority to high. Bilis na yan. Although hindi na kailangan kasi nga naka SSD na, pero tinry ko pa rin. So mabilis lang yan guys. Wait natin hanggang mag 100%. So yan po, patapos na. Eject natin yung ating flash drive. Yan, bubot na yan into Windows 11. So mabilis lang yun guys. Bilis yun guys. Hindi pa, ang bilis guys. Ang bilis. Na-format na natin. Install lang natin ng drivers. And then apps. So yan, goods na yun guys. Acer 7, naka Ryzen 7 yan. Naka GeForce RTX. And then yan, Windows 11 Pro.